to possess the Philippines. Kung hindi mo naintindihan, bakit laging pagbibigay, eh yan nga po ang principle, para ma-release na po yung kayamanan. Para ma-release na po yung kayamanan. In this video, we will expose ang isang huwad na apostol dito sa Pilipinas sapagkat marami silang dinadaya na kaluluwa. Si Renato Carrillo ay nagpapakilalang end-time prophet at apostol ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries na may daan-daang chapters worldwide. Ang kanyang ministeryo ay nakasentro sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo, pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, prosperity gospel, Nung napunta ka sa Lord, lahat ng kahirapan ng buhay mo tapos na. apostolic revival and living like Jesus. Ginawa po natin ang video na ito dahil nakatanggap po tayo ng isang panaginip na si Apostol Renato at ang kanyang anak ay may tattoo ng demonyo sa muka. Ito po ay isang babala at alam po natin na si Satanas ay maaring magbigay rin ng panaginip. Pero nasa video na ito ang mga confirmations na ito ay mula sa banal na espiritu upang magbigay ng babala sa mga tupa ni Kristo. Sa video na ito malalaman natin kung bakit sila may tattoo ng demonyo. In Jesus' name we pray, everybody say, Tingnan niyo mabuti yung design ng flooring ng pulpito. Oh, lastly, no, kagaya ng sabi ko kanina, enjoy the rest of the night. So, i-open lang po namin itong lugar na ito. Ito yung image na nasa pulpito ng Jesus is Our Shield. Hindi naman si Jesus to, butiki ito eh. Niya, sino ka? Niya, sino ka? Ngayon oras na para makita ninyo kung paano lumuhod at sumamba si Apostol Renato sa butiki. Hindi naman si Jesus to, butiki ito eh. Hindi naman si Jesus to, butiki ito eh. Hindi naman si Jesus to, butiki ito eh. Butiki ito eh. Revelation 16:13. At nakita kong lumalabas sa bunganga ng dragon at ng halimaw at ng huwad na propeta ang tatlong karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Sinabi ng Panginoong Yesus na isa sa mga tanda ng kawakasan ay maglalabasan ang mga huwad na Kristo I am now the owner of the earth. at ang mga bulaang propeta. Clarence McLennan is with me. I want as many of you as can to get a $500 seat. Pastor Dan Willis, That right now, you're to pick up the phone and sow a $1,000 seed. James Payne, I believe God's speaking to people to plant $1,000 seed. Grab a seed of 1,000. And even when God puts on your heart to even sow a seed right now online or something. Sabi mo, yak, ikaw nag-offering, liit ng offering, kaya naman, ikaw ba yung nag-offering na yon? At sila ay magpapakita ng mga milagro at mga kababalaghan upang iligaw pati ang mga hinirang. At sinabi ng Panginoon na makikilala natin sila sa kanilang bunga o mga gawa. this is the time to trust God, especially now, financially. I would advise all of you to become more givers now than you've ever been in your life. If you want protection, good. Because this is the time to sow. Because it will protect you, because it says so. Mapapansin natin dito sa image ng pulpito ng Jesus is Our Shield ang isang puno na parang tao at sa taas naman ay may masamang espiritu. Ang puno na ito ay sumisimbolo sa mga huwad na propeta. Mateo 7:15-17. Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Mapipitas ba ang uba sa puno ng dawag o ang igo sa matinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Ang tinutukoy na bunga dito ay hindi ang mga milagro o dami ng mga miyembro, kundi ang kanilang karakter, mga ugali at pamumuhay. Ang bunga ng mga huwad ay pride at greed, at ang target nila ay ang iyong pera upang matustusan ng kanilang maluhong pamumuhay. Yung dami ng
members ay bunga ng kasinungalingan sa pamamagitan ng mga milagro na mula sa masamang espiritu. Ang espiritu ng mga huwad na propeta ay magkakapareha, magkakaiba lang sila ng gimmick para mangwarta. Sa video na ito ay ginamit nila Benny Hinn ang digmaan sa Russia at Ukraine para kumita ng pera. We pray you intervene in this situation, in this war between Russia and the Ukraine, Lord. I would advise all of you to become more givers now than you've ever been in your life. If you want protection. Iba naman ang style ni Apostol Renato. Gumamit siya ng project na dwelling place. At hindi ko pwedeng sabihin na higit po ang pag-ibig ng Israelita sa pag-ibig natin sa Lord. Yun po ang mandato natin. Kaya lahat po yung magbibigay. Magkota po tayo. Kada chapter is po 100,000 pataas. At yan naman pong well-to-do. You can give 500,000, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 4,000,000, 5,000,000. Kung gusto niyo kayo na pong sumagot ng 10 million. Walang problema magbigay kung ito'y para talaga sa gawain ng Diyos. Pero kung makikita natin yung mga leaders na naka-Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Fendi, mga mamahaling damit, alahas, belt, sapatos, there is something wrong dahil sinasabi ng Biblia sa 1 Peter 3 verse 3 to 4, ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Kabaliktaran ang ginagawa nila sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya kung sinusuot natin itong mga luxurious na mga bagay, this is a sign ng pride of life. 1 John 2:15 to 16. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father but is of the world. Itong mga luxurious na brand, this is pride of life. If we really have the Holy Spirit, dapat alam natin na itong mga luxurious brand na ito, ang mga makeup, kulay ng buhok, kulay ng kuko, mga high heels, ay hindi sa Panginoon kundi sa sanlibutan. Lahat ng ito ay vanity. Kaya ang tawag sa makeup kit ay vanity case dahil ito ay walang kabuluhan. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano karami ang offering sa Jesus is Our Shield. Tithes and offering, New TV, TV and radio, mission travel, mission of love, thank you offering, God's dwelling place, apostle love gift, prophetess love gift, fasting offering, venue and building, tracts offering at marami pang iba. So yung kakabigay po natin ng ating mga ikapo at mga handog at marami pang bigayan, sunod-sunod na bigayan, walang tigil na bigayan, amen, ay yan po ang susi para po yung ating mga biyaya na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin is dumami. Kasi yun po ang tinakda ng Diyos sa atin kung bakit walang tigil yung mga bigayan, sunod-sunod na bigayan, kabibigay mo lang, may pagbibigay na naman, amen. Kasi yan po ang paraan ng Diyos para yung tinatangkilik natin is dumami. Para yung tinatangkilik natin is dumami. Ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Ang pagmamalasakit ko sa inyo ay katulad ng pagmamalasakit ng Diyos. Ngunit nag-aalala akong baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa sa ipinangaral namin. Ang Jesus na ipinapangaral ni Apostol Renato ay ibang Jesus, prideful at greedy na Jesus. Kayo, spiritual mayor, spiritual governor, spiritual congressman, at si Tatay Apostol ang spiritual president ng buong Pilipinas. At si Tatay Apostol ang spiritual president ng buong Pilipinas. Ang sinumang nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay tataas. Of course, ang apostol, tao. Kaya lang, pinanahanan ni Kristo. May anointing ako, wala sila. At yung relasyon ko sa Lord at yung lakad ko't buhay ko, hindi nila naabot. Yung lakad ko't buhay ko, Kung
Kung nag-ooperate si Apostol Renato sa espiritu ng pride, magiging kalugod-lugod kaya o malinis ang ating mga offering sa Diyos? Hagay 2 verse 13 to 14. Muling nagtanong si Hagay, halimbawa'y naging marumi ang isang tao dahil humipo sa bangkay. Magiging marumi rin ba ang anumang pagkaing mahawakan niya? Oo, ang sagot ng mga pari. Kaugnay nito, sinabi ni Hagay, ganito rin ang kalagayan ng mga tao sa bansang ito sa harapan ng Panginoon, pati na ang bunga ng kanilang mga gawain. Kaya nga't ang lahat ng handog nila sa altar ay marurumi. Kalit ng 30 million. Ako nagbabaga talaga yung puso kong makuha lahat yan. Sabi nga ng marami, Tatay Apostol, ba't di ka nakikinig kay Man of God So Inso sa Amerika? Hindi ka nakikinig kay Woman of God So Inso sa Amerika, kung saan pang So Inso yan. Sabi ko, I respect them. They are called by God. Kaya lang may pinagagawa ang Diyos sa akin. At may sarili kong revelation sa buhay na galing sa salita ng Diyos. Kung gusto ninyo, yung revelation ko ibigay nyo sa kanila. Kung gusto ninyo, yung revelation ko ibigay nyo sa kanila. Is that pride? No. That is the truth. Dapat ganyan kayo katalino. Dapat ganyan kayo katalino. So ito yung tinuturo nila na living like Jesus. Jesus na mayabang at greedy. Ngayon, tatay, totoo yung prophecy niya, nangyari. Praise the Lord. Praise the Lord. But I have nothing to do with it. Meron akong trabahong dapat gampanan. Kaya totoo lahat yun, I have nothing to do with it. Ang trabaho ko, sundin yung inuutos niya. It's time to possess the Philippines. It's time to possess the Philippines. Hindi kaya to demon possess the Philippines? Sabi nila, ba't di ka umati ng seminar ni Bishop So Inso? Magmula noon, why should I? Why should I? Hindi sinabi sa akin, matin akong seminar. Ito ang body language ng mga taong nag-ooperate sa espiritu ng pride. Naka-dekwatro, nakapamewang, naka-cross arm, nakasandalang ulo sa kamay at nakapamulsa. At kumuha ng so-called understanding about loving the pastors. Blessing the pastors. Hindi ko kailangan mag-seminar to love and bless the pastor. Wala sa seminar yung loving and blessing the pastor. Nasa puso yan. Hindi ko kailangan ng seminar para i-bless sila at mahalin sila. Hindi ko kailangan ng seminar para i-bless sila at mahalin sila. Wala akong kausap dito. Hindi mo nga kailangan ng ganyang seminar. Ang kailangan mo na seminar ay humility seminar. At hindi ko rin kailangan makita yung kalagayan nila. At hindi ko rin kailangan makita yung kalagayan nila. Sapagkat matagal na nating alam ang katotohanan, pag wala ka sa living lives, lagi kang kulang. It's time to possess the Philippines. Bakit ko po ginagawa ito? Dahil ba hindi ko kayo mahal? Alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal. Ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang huwag magkaroon ng katwiran ang mga namamalita na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Hindi sila tunay na apostol, kundi mga nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi kataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. At nung itong last na pag-aayuno ko po, sabi ng Diyos sa akin, anak, ilalabas ko yung mga mayayamang nasa iba't ibang fellowship na hindi napakinabangan ng Diyos yung mga pera nila sa ibang fellowship. Dadalhin ko sila sa lingkod ng Diyos. So yung mga mayayaman daw sa ibang fellowship na hindi napakinabangan yung mga pera nila ay dadalhin kay Apostol Renato. Magbibigay lang po isa example, no? Sabi ng mga kasama ko sa sasakyan, nasa highway po kami, papunta ko ng ibang lugar magtuturo. Nadaan po tayo ng mga tindahan ng mga kotse. Sabi ng mga kasama ko, naku, kaganda naman nun. Talagang napakaganda. Branded, one of its kind sa buong Pilipinas. Hindi pa sila tapos magsalita. Ang sabi sa akin ng Holy Spirit, anak, mas maganda ibibigay ko sa iyo kay Sarian. Mas maganda ibibigay ko sa iyo kay Sarian. Holy Spirit kaya ang nagsasalita kay Apostol Renato? Dahil kung totoong Holy Spirit yan, hindi yan magsasalita ng ganyan. Sapagkat sinasabi sa kasulatan na huwag ninyong ibigin ng sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat ang sino mang umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. 1 John 2:15. So the next question is, paano ibibigay kay Apostol Renato yung mas magandang sasakyan? Alala ko, sabi niya sa akin nakalipas na araw, sabi niya, sabihin mo sa buong GSI Hill sa church, sundin nila ang pinapaabot mo. Pag nilang hindi susundin. Totoo po yun. Kasi galing sa kanya yun, inuutos niya, hindi mo sinusunod. Galing sa kanya yun, inuutos niya, hindi mo sinusunod.
Paano siya matutuwa sa'yo? Wala siyang anak na matigas ang ulo. Lahat ng anak niya mababait, kagaya ni Jesus. Masunurin. Lalo raw specific instruction. Hindi abot ng isip mo yan. Exercise your faith, simply obey. Sabi niya, excelling giving. Huwag ka na magbilang dyan. Just give and give. Tanggalan mo ng limitasyon yung ating mga anak sa bawat chapter. Sabihin mo lang, excelling giving. May opportunity kayo. Bigay ng bigay. Hindi banal na espiritu ang tinanggap ni Apostol Renato, kundi espiritu ng sanlibutan. There's salvation.